Yung father ko po retired na po. Negosyante po, Your Honor. Opo. Paano ho kayo napunta sa Pogo? Parang ang layo eh. May farming ka, no, agriculture, and then biglang pumasok kayo sa Pogo. Paano, pwede nyo bang ikwento paano naging transition nyo from farming to Pogo? Para sa akin, pag tinignan ko, Yusek Gilbert, parang hindi yata papasa ito as Pogo operator. No? But this is the owner of Hongsheng. The owner of Hongsheng lives here, si Thelma Laranan. So never nyo nakausap si Thelma Laranan? Your Honor, hindi ko po siya kilala at Oh. never ko po siya Ang nakausap. contact lang ninyo ay si Shishu Chan. Opo. Okay. Siya po yung ako po si Alice Lialgo, ang kasalukuyang mayor po ng bayan po ng Bamban, Tarlac po. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Bamban po ay ang kaunang-unang bayan po sa lalawigan po ng Tarlac. Napapagitnaan po kami ng Clark at New Clark City po at mga ibang malalaking bayan po ng Tarlac Province. Ang aming pangunahing hanapbuhay po ay agriculture, kaya bilang first-termer mayor po ay malaking hamon po sa akin kung paano mabigyan po ng sapat na pangkabuhayan ang aking mga kababayan. Ngayon din po, magbukas ang daan upang hikayatin ang mga investors po sa aming lugar na isang second-class municipality po. Bago po ako naging mayor, ay kilala po ako bilang negosyante. Ito din po siguro ang dahilan kung bakit po ang batang tulad ko po ay pinagkakatiwalaan po ng aking mga kababayan dahil po sa aking kaalaman po sa usaping pangkabuhayan. Kaya sa unang taon po bilang mayor, na nagsikap po ako maghikayat ng investors para magnegosyo at makatulong po sa pag-asenso po ng bayan po ng Bamban. Ito po ay kabila ng hamon po ng ekonomiya na dulot po ng epekto ng COVID-19, kaya masakit din po sa akin na masangkot sa ganitong usapin at nakilala pa ang aming bayan sa maling paraan. Nakakalungkot po na wala pa man ay nahusgahan na po ang aming layunin at nahaluan na din po ng pangsariling interes po ng ilan. Nalitis na po kami base pa lang po sa aligasyon at pinagtagpi-tagpi po na kwento. Dahil dito po ay nais ko pong magpasalamat sa kagalang-galang po na Committee on Women, Children, Family Relation, and Gender Equality headed by Honorable Senrisa, Ma'am. Dahil nabigyan po ako at kami ng pagkakataon na bigyan linaw po mga issues po na binabato po sa akin at sa aming bayan. Unang-una po, hindi po ako konektado, hindi po ako operator, hindi po ako protector o cutler po ng Pogo. Wala po akong kinalaman sa kanilang operation at sa kahit anong gawain sa loob at labas po ng Pogo. Dati po akong isang incorporator po ng Baofu, ngunit ito po ay akin na ibenta bago pa po ako pumasok sa politika. Meron po akong dokumento po na magpapatunay po nito. Tama po na sa akin po nakapangalan ang metro po ng Tarelco because I was the former landowner po of the property. Ang tanging sinasabi po ng dokumento ay ako po ang nag-apply po ng temporary connection way back 2019 po ng electricity po para sa entire compound. At siguro po hindi na naalis ang aking pangalan sa dokumento po ng Tarelco. Nais ko rin po ninawin na mayroon pong isang sasakyan po na Ford Expedition na kita po sa loob po ng property at sinasabing nakapangalan po sa akin ay matagal ko na po siya naibenta way back 2020 pa po. At hindi ko din po ito nagamit o nakita man lang. At wala din pong katotohanan na pag may may-ari ko po kahit isang pila po sa compound at ni minsan po hindi po ako natulog doon. Sa katunayan po, ay hindi ko po nakita ang kalahatan po ng villas na naitayo pagkatapos ko pong mag-divest po ng shares po sa Baofu. Ang application po, the letter of no objection o lono po ng Hongsheng ay isang dokumento po na nagsasabi na hindi po kontra at ayon po ang Sangguniang Bayan sa itataguyod po na negosyo. Ito naman po ay na-issue pa po ako bago naging mayor ng Bamban at hindi na po ako nagkaroon ng anuman partisipasyon matapos po noon. Ako po ay humaharap po sa inyo, ma'am, sir, Your Honors, at sa buong bansa para sa aming bayan, Bamban, at para maibalik po ang kumpiyansa po ng aming investors, kaisa niyo po ako sa investigasyon ito alang-ala sa paggawa po ng batas. Mayor, ano naman po yung trabaho ng inyong mga magulang? Yung father ko po retired na po. And yung nanay ninyo? Hindi ko po nakasama po yung nanay ko pong lumaki po. Noon, ano po yung trabaho ng inyong ama? Negosyante po, Your Honor.
negosyante sa hog racing din or sa Pogo or sa iba pa? Hog racing po. Hindi po kami involved in any pogo operation po, Your Honor. Ba? Opo. Paano ho kayo napunta sa Pogo? Parang ang layo eh. May farming ka, no, agriculture, and then biglang pumasok kayo sa Pogo. Paano, pwede nyo bang ikwento paano naging transition nyo from farming to Pogo? Your Honor, wala po ako sa pogo. Hindi po ako involved po sa pogo. Oo. Pinakita kanina ni Chairperson yung resolution na nakapangalan sa inyo, correct? Opo. Bakit kayo nag-apply ng resolution? Because in the resolution, paki-flash nga, nakasulat doon, applicant eh. Your Honor, bilang incorporator po ng Baofu po, tinulungan ko po sila na ipakilala din po doon sa previous po na administration po para po doon sa lono po. Flash yung resolution. Tek, paki-flash yung resolution. Para maging clap. Tayo lang natin sa nila, Mayor, Opo. yung kaninang resolution na finlash po. Yan. A resolution interposing no objection to the application. So kayo po yung applicant nitong, balik tayo, ng Hongsheng, correct? Can you go back? Yan. Kayo po ang applicant in behalf of Hongsheng, tama po ba? Your Honor, hindi po in behalf of Hongsheng po. Supposedly po in behalf of Baofu po kasi incorporator po ako ng Baofu po. Yeah, pero doon sa resolution, klaro po it's Hongsheng eh. Hindi po Baofu. So Opo. Pero hindi po ako involved po sa any documents po. Hindi rin po ako involved po, Your Honor, sa operation po ng Hongsheng po. paano po nangyari na ang applicant is Hongsheng represented by you? I would assume kayo po yung kayo po ba ang pumunta sa sanggunian para sumagot lahat nito? Kayo po ang physically na pumunta doon? Your Honor, hindi po. Hindi kayo pumunta doon? Hindi po. Pero kayo yung nag-apply? Ako po yung tumulong po na ipakilala po sila sa previous administration po. Yeah, pero dito sa document, klaro po kayo ang applicant in behalf of Hongsheng. Opo, Your Honor, pero hindi po ako yung pumunta po para mag-apply po. Pero anong relationship niyo between you and Hongsheng? Anong formal relationship po ninyo? Your Honor, wala po kami relationship po. Wala kayong formal relationship? Wala po. But yung resolution, nakasulat dito kayong applicant at binibigyan ng lono ang Hongsheng. No? Your Honor, ako lang po yung tumulong, ako lang po yung nagtulay na ipakilala po sila sa previous administration po. That's your statement but the records say otherwise. Opo, pero hindi po Ito talaga po yung po. formal document duly approved by the Sanggunian Pangbayan. Opo, Your Honor, pero hindi po talaga po ako pumunta para mag-apply Sige po. po. Anyways, iwan Opo. muna natin kasi ito yung formal records. Yan yung statement po ninyo. Your Honor, sorry po. I think may minutes po dapat sila for that na wala po talaga po ako doon. Hindi po ako yung nag-apply po. Hindi ko alam. Kung ako yung sanggunian, bakit ko ho i-approve na kayo ang applicant? Ibig ho sabihin yung lahat ng sanggunian ho, nagkamali ho sila? Your Honor, during that time po, hindi pa po ako mayor po. I know, hindi alam ko. Opo. This is year 2020. Opo. Correct. Opo. Hindi pa ho kayong mayor. So ang punto ko lang naman, in-approve to ng sanggunian at alam ng mga sanggunian members, kayo yung applicant. Diba? Kung hindi ho kayo yung applicant, dapat tumayo ho isa dyan na sabi hindi ho siya yung applicant. Diba? Anyways, yan po yung formal records. We'll move to another topic na gusto kong itanong. Nasabi niyo ho kanina na parte kayo ng Baofu. Opo, Your Honor. When you say parte, may-ari ho kayo ng Baofu? Your Honor, ang sa akin lang po is the property lang po. But in the articles of incorporation, part ho kayo ng incorporators. Your Honor, opo. Tama. Opo. Ilang percent po? This is prior to your divestment. Opo, this is opo. So gaano kalaki po ang ownership niyo sa Baofu? Your Honor, yung property po, 50% po na sa akin po. Anong ownership niyo sa Baofu? Yun ang simple question. Ownership po. Oo. Ako po yung president po. You're the president kayo ng Baofu? Pero Opo, yung ownership niyo sa Baofu, ilan ang pagmay-ari niyo sa Baofu? Your Honor,
Nagumpisa po, explain ko lang po. Nagumpisa Correct. po, opo. Nagumpisa po kami sa joint venture lang po. Nung bago po ako nag-divest, gusto po nila na mag-additional po, mag-expand po ng building. However po, wala po akong mailabas po na pera. Kaya, But Nag- anong nag-try- percentage ownership niyo sa Baofu? 50% So po. 50%. So you control 50% of the company. Tama? Before po ako nag-divest po. Oh, correct. So ngayon, I'm trying to put this together. No? Si Baofu is the landowner. Tama? Opo, Your Honor. Si Hongsheng doon siya nakatayo sa Baofu. Your Honor, si Hongsheng po, nagre-rent lang po kay Baofu po. Sino may-ari ng building? Yung pag-ari po ng building po, Baofu po. Baofu ang nagpatayo lahat. Opo. Siya naglabas ng pera, siya kumuha ng contractor, siya nag-invest para magpatayo ng building na yon. Lahat ng nandoon si Baofu may-ari, correct? Opo, Your Honor. Si Hongsheng is just leasing kay Baofu, Opo, Your Honor. correct? So, ang tanong ko ngayon, bakit kayo nag-represent kay Hongsheng kung nagli-lease lang siya? Bakit hindi si Hongsheng ang dumiretso at kumuha ng lono? Your Honor, that time po, nilapit ko po sila doon sa previous administration po. Hindi ko na rin po alam kung paano po nangyari po na naisama po yung pangalan ko po doon sa documents po. Pero Okay. hindi po talaga ako kasali po sa Hongsheng po. Kasi marami dito sa resolution talagang pangalan nyo. In fact, in the resolution towards the end, nakasulat application of Miss Alice Go. Your Honor, Throughout the document, puro Alice yan. Ito. Throughout the document. So, ang punto ko, kung less or less ang relationship, paano kayo ang naging representative ng Hongsheng? Your Honor, tinulungan ko lang po si Hongsheng po na ilapit po doon sa previous po na administration po at para po doon sa letter of no objection po nila. Okay. So, babalik ako kay Baofu. Opo. So you're saying ngayon, nung kayo po ay 50% owner ng Baofu, lahat ng ipinatayo doon, can we show the buildings? Kanina, Madam Chair, with your indulgence and permission. Yes, of course, Senator. Oo. Yan. Yan. So lahat ho to. Lahat ng building na yan. The mall, the villa, the apartment buildings, the offices, pinatayo to lahat ng Baofu. Your Honor, before po ako nag-divest po, hindi pa po siya ganun karami po. So nung nag-divest nung 2022 before, no? Siya rin nagpatayo niyan. Ano yung mga nakatayo dito 2022 and before? Wala pa po yung mga villa po eh. Foundation pa lang po halos. Okay, correct. Pero meron ng mall, Wala pa po. meron ng apartment buildings, As I believe so po, baka may structure na po. meron ng offices. Obviously meron dahil andun Opo, si Hongsheng, offices diba? po sure Correct. po meron po. Magkano ang inilabas ni Baofu para ipatayo lahat itong mga struktura? Your Honor, hindi ko na po alam kung magkano po nailabas po ni Baofu kasi But- yung sa akin po lupa lang po. Yeah, but during your time, kasi 50% owner ka eh. Diba? You're supplied with Opo. the financial statements. You're supplied with the annual reports. So dapat alam mo kung magkano linalabas ng kumpanya, di ba? Opo, Your Honor, ang naging usapan lang po namin dyan, isa akin po yung lupa. Sila na po nagpatayo po. So hindi kayo hindi ko humingi ng annual reports or anything? Hindi na po, Your Honor. Okay, magkano ang, di ba may lessor lessee relationship, magkano ang upa? Your Honor, bago po, after ko po nag-divest po, hindi ko na po Yeah, alam. before. Before po, Your Honor, hindi ko rin po alam po. But you're a 50% owner. Opo, sa akin lang po kasi yung lupa po. Yeah, tama nga. Asa yung lupa, pero 50% owner ka ng kumpanya, nakikita sa upa, Opo, tama? opo. Na maglalabas ng pera para ipatayo yon dahil kailangan nyo kumita, magkano yung upa? Your Honor, hindi po ako naglabas po ng pera po, kaya yung upa po, hindi rin po siya nakarating po sa akin. So wala ka Bago nakukuha. Wala po, So Your linagay mo Honor. yung lupa pero wala ka. How do you get your money back? Kung how do you get your return on investment? After ko po mag-divest po, binayaran po nila sa akin po yung lupa po. Hindi, pero nung una, ano yung usapan niyo nung una bago I'm talking about Opo. before the divestment.
Bago po ako nag-divest po, Your Honor, wala pa po. Kasi nag-divest po ako 2021 po. wala pang kita. Wala pa po. Wala rin po sila minibigay po sa akin. Curious ako kasi Chinese sounding name pero Cypriot yung kanyang nationality. No? Saan ba yun? There. Yan. So one of your partners is Huang Ziyang na Cypriot yung kanyang nationality. And I saw kanina in the presentation ng PAOK, si Wang Ziyang is a fugitive. Now, can we flash that yung sa PAOK? Yan. No? Na sabi rin kanina ni Dr. Casio is also, hawak niya is 4 na passport. Isa dyan is 3 passports. Isa dyan is a Cyprus passport. No? So in other words, yung partner mo is a fugitive. Your Honor, hindi ko po alam na fugitive po siya. Oo. Ngayon ko lang po nakita kanina po sa screen. Okay. But this puts you in direct link and direct business, doing business with the fugitive. Your Honor, hindi ko po alam na fugitive po siya. Okay. And then kanina, sinabi mo na Baofu yung may-ari, nagpatayo lahat. And then we looked at the financial statements of Baofu. Can you flash this? Meron ba tayo nito? I-flash lang namin. Lumalabas yung kanyang capital is only 1.2 million. No? Ang asset niya is only, I'll flash it, no, but I'll dictate it for now. 1.2 million in asset, 0 liabilities, 1.2 in equity. So paano siya nagpatayo ng ganong kalaking building na ang equity niya is only 1.2 million? Your Honor, hindi ko po alam. But you own 50%. Ay, dun sa lupa po, yun po yung usapan po namin, Your Honor, na joint venture po, sa akin lang po yung lupa. And then ang sales niya, ano yung sales? See? And then when we looked at the sales, zero sales. I will flash it later. No? Zero sales. So, yan, Madam Chair. This is the asset. You mentioned earlier that lahat ng papatayo doon ay Baofu ang magpapatayo. And then, next slide is the sales. Kikita siya sa lease. Pero pag titignan namin yung sales, wala naman siyang lease. No? Lease rental. No? And then succeedingly, hindi na siya nag-file ng GIS. No? So my point here is, Madam Chairman, is maraming red flags. No? Number 1 is fugitive yung isang partner. Number 2, sa financial statements, hindi naka-declare yung assets. And hindi rin naka-declare yung kanyang sales. No? And then yung kaninang applicant, sinasabi nyo na hindi kayo yung applicant, but clearly Hongsheng is the one granted by the letter of no objection on which kayo ang nag-apply noon. No? And then I have another question. No? Kilala nyo ba si Miss Telma Laranan? You know si Miss Telma Laranan? Your Honor, hindi po. Siya yung president ng Hongsheng. President, treasurer, chairman of Hongsheng. Your Honor, hindi ko po Hindi siya mo siya kilala. nakilala? Hindi ko po siya Sino nakilala. kausap mo sa Hongsheng? Kasi Ang- siya yung president, I would assume, siya yung president. Siya yung chairman, siya yung treasurer. I would assume, siya yung lalapit sa inyo para kumausap. So sino kausap niyo sa Hongsheng? Your Honor, meron po isang Chinese, ang pangalan po niya ay Shi Chun Chan. Po dun sa Hongsheng, siya po yung lumapit po. At bilang incorporator po ng Baofu, tinulungan ko lang po sila na makilala po ng previous administration po. Si Chun Chan. Opo. Wala dito sa incorporation ng papers ng Hongsheng. So never niyo nakausap si Telma Laranan? Never po. Okay, kasi nung chinek namin sa Google Earth at nag-check kami rin ng itsura ng bahay niya. And this is subject for validation, Madam Chair. Pakilabas nga yung picture ng bahay ni Telma. Ang registered address ni Telma is in
number 128 Purok 2, Castillo, Concepcion, Tarlac. Yan, we nag-Google Earth kami, and then we did the street view, the next slide. Ito yung bahay ni Thelma, 128. no? So ito yung nagli-lease doon sa Baofu buildings na renade nung 2013. So parang para sa akin pag tinignan ko Yusek Gilbert parang hindi yata papasa ito as Pogo operator, no? But this is the owner of Hongsheng. The owner of Hongsheng lives here, si Thelma Laranan. So never niyo nakausap si Thelma Laranan. Your Honor, hindi ko po siya kilala at Okay. never ko po siya Ang nakausap. contact lang ninyo ay si Shishu Chan. Opo. Okay. Siya po yung lumapit po sa akin, Your Honor. Pinakilala ko lang po siya sa previous administration po. Okay. Anong position ni Shishu Chan sa Hongsheng? Ang pinakilala po niya sa akin, siya po yung sa Hongsheng po. Nagpapatulong po na ilapit po sila sa previous administration po. Yeah, Siya lang but po. anong position niya doon? Is he the general manager? Anong position Hindi niya? ko na po maalala po, Your Honor. And then kanina na-mention ni Madam Chair si Walter Wong. Opo. Sino si Walter Wong? Si Walter Ong po, lumapit po siya sa akin February 27 po yata this year. Yung last po napunta po niya sa akin sa opisina po. May pinapareceive po siya isang statement po na sinasabi po niya na wala pong nangyayaring torture at hindi po totoo yung mga allegations po. He's connected to Zuyan. Zuyan po. Opo. He's connected to Zuyan. He's a general manager. Opo, he's the general Kanina, manager. Madam Chair, interestingly, yung pinakita niyong PLDT, can you flash? Hindi siya general manager ng Hongsheng, but general manager ng Zunyuan. Can we flash that? But general manager siya ng Hongsheng. So, si Walter Wong, is he working for both companies? Your Honor, hindi ko po alam at dahil po hindi po ako involved po sa Pogo kaya hindi ko po talaga alam po, Your Honor. Kasi dito ang representation niya is Hongsheng eh. Your So he's Honor, representing Zunyuan and in the papers, Hongsheng rin ang kanyang representation. Balik tayo. opo. Yan. Your Honor, hindi po ako involved po sa Pogo kaya hindi ko po din talaga po alam, Your Honor. All right. But this person, Madam Chair, is itong taong to is the connection between Hongsheng and Zunyuan because of this document. So, Madam Chair, that's for all for now, and I'll just continue my questions as we go along. Thank you, Sen. Sherwin. I have one more follow-up question kay Mayor. Pero, ma'am, napapansin nyo naman na kami po ni Sen. Sherwin, the chair, are treating you with all due respect bilang katrabaho namin sa gobyerno. Pero napapansin po namin yung ibang mga sagot ninyo na batay sa dokumento o batay sa common sense, whether kaugnay ng pagiging representative nyo sa Hongsheng na nandun sa dokumento ng munisipyo ninyo bago kayo mayor, or yung fact na alam nyo yung detalye nung hog racing business nyo dati, pero hindi nyo masabi yung usaping kaperahan dito sa Baofu na higit na napakalaking pera or other matters na mukhang hindi accurate or hindi makatotohanan ng pagkasagot. So I would really request the good mayor, hindi lang dahil pare-pareho tayong nagtatrabaho sa gobyerno and usually we show each other mutual respect, pero dahil din nanumpa kayo kanina na you will tell the truth in this hearing, to please be more candid with the committee. Dahil you know bilang local chief executive na sa ganitong mga pagdinig dito man sa Senado or sa Municipal Council, we expect to tell each other the truth. So, pakilang Mayor, no, a bit more candor than you have shown on some of the important questions so far. Kasi yung sinabi ni Sen. Sherwin kanina,
na ayaw natin na sino man ay, again, sabi din niya kanina, excuse the term, ginagago ang sino man, most of all tayo po dapat ay nagsasabi ng totoo sa isa't isa. So, a last couple of follow-up questions, Mayor. So, una, I need to ask, sa birth certificate po ninyo, yun pa, yung mga tanong kanina sa mga tao, birth certificate po ninyo, dalawa ang kapatid nyo at pangalawa kayo, middle child kayo, tama po? Your mic, ma'am. Your Honor, ang alam ko po, isa lang po ako sa nanay ko po. Okay, pero pag panghahawakan ko pa rin yung kopya namin ng birth certificate ninyo, di umano doon sa birth certificate, dalawa ang kapatid nyo at pangalawa kayo, ano po yung pangalan ng mga kapatid nyo? Your Honor, ako lang po mag-isa po sa nanay ko po. Meron ba kayong mga kapatid o half-siblings sa ama ninyo? Sa ama po na half-siblings po, meron po. So ano pong mga pangalan ng mga half-siblings ninyo sa inyong ama? Chinese po sila. Anong mga pangalan po nila? Guo Jianglong. At ano pa yung isang pangalan? Your Honor, yan po. Isang pangalan lang po yun. Opo, Your Honor, yan lang po. And then yung isa pang pangalan ay? Guo Jianglong. So isang pangalan lang. So ano yung pangalawa? Dun sa dalawang half-siblings nyo sa ama nyo? Ang alam ko po, Your Honor, isa lang po siya. Isa lang. Opo, Your Honor. Babae po ba o lalaki? Lalaki po, Your Honor. Siya ba si Seimen Go? Hindi po, Your Honor. O bagamat babae ito, siya ba si Sheila Go? Hindi po, Your Honor. So nasaan na po yung half-sibling yung iyon sa ama ninyo? May sariling family na po, Your Honor. Nandito ba sila sa Pilipinas? Your Honor, sa ngayon po, wala po. Nasaan po sila? Ang alam ko po, nasa China po. Sa China. Alright, Mayor. Yung ama po ba ninyo ay Chino rin? Ang alam ko po sa tatay ko po ay half Chinese, half Filipino po. Half Chinese, half Filipino. Okay po. Ngayon, ma'am, may ito-flash po akong helicopter, RP-C1902, na kulay metallic gray. Sa inyo po ba ito? Metallic gray po, hindi po. So may chopper kayong ibang kulay. Your Honor, opo, pero naibenta ko na po. Anong kulay nung chopper ninyo? Your Honor, black po. Black. Kanino po ibinenta? Binenta ko na po sa isang British po na company po. Anong pangalan po ng British company? Your Honor, kunin ko lang po yung exact name po, ipoprovide ko po. Alright. Opo. So intayin po namin yon during this hearing. Actually, now that I look at it, metallic gray ba to or black ba to? Baka ito naman yung chopper nyo na ibinenta nyo sa British company. Mukhang metallic, mukhang itim na mukhang may pink stripes. Stripe? Opo, Ito black po ba ang chopper nyo? Your Honor, black po siya. Yes. Itong photo ay pwedeng magmukhang black din. Ito ba ang chopper nyo? Kung itim ito tapos may pink stripe, ito ba yung chopper nyo dati? Opo, Your Honor, yan po yung chopper ko po dati. Akala ko po, sabi nyo kanina, lalo na ngayon post-COVID, mababa ang kita sa hog racing kasi unstable, fluctuating ang prices dahil sa African swine flu. Pero nakabili kayo noon ng chopper? Opo, Your Honor, before pandemic po. So anong taon nyo ibinili yung dati yung chopper? Kung maalala ko po, Your Honor, bago po 2018 po. So mga 2017. Baka mga 2018, 2019 po. Double check ko po sa record ko po dati po, Your Honor. Salamat. At kailan nyo binenta sa British company? Recently lang po. Anong taon po? This year po. 2024. Opo. Alright, salamat. So, dako naman po tayo sa mga tanong para sa PAGCOR. Yes, of course. Sen. Sherwin. I'm sure just a quick interjection with your permission again. Just want to ask Mayor Alice, may negosyo kayo sa Valenzuela? Dati po, nung kabataan ko po, meron po yung magulang ko po sa Valenzuela po. Okay. And then I saw in one of the incorporation papers, we'll just flash it.
yung the same personalities na na-mention ni Madam Chair, sila Ali, ikaw, no? Si Alice, si itong Simen, Sheila, Jan Jongguo, Lin Wenyi. They're all, meron silang residents sa Valenzuela. Is that correct? Your Honor, saan po sa Yan, 58 Si Kanumay Santiago. po. Malapit yan sa bahay namin actually. Opo. No? Kami 60 Santiago, ito 58. No? Sa bungad kami, ito sa dulo. No? Opo. So, same street kami. No? Same street. So, did you reside? Tumira ka ba sa Valenzuela? Tumira po ako parang kung di po ako magkakamali 1 taon po. Okay, dito sa address na ito. 52 T 58. Kanumay, ay 58, opo. 58. And then, itong negosyo is QJJ Embroidery Center Incorporated. Opo. So you were also in embroidery? Yung magulang po. Yung magulang mo sa Opo. embroidery. Okay. But interestingly, nung pina-check ko ito sa aming business permit section, walang ganyan na company in Valenzuela now and in the past. Your Honor, ngayon po wala na po. Before po, hindi ko rin po alam kasi bata pa lang po ako nun. Okay. Opo. Okay. Pasensya na po. Okay. And then, nung pina-check ko itong 58 T. Santiago, itong address is exactly the same address kung saan isa sa mga kaibigan namin nakatira doon. So, kilala ko, in other words, kilala ko yung may-ari nito, yung Baile family. Opo. No. So, were you leasing with them? Ano bang relationship niyo with them? Your Honor, hindi ko na po alam kasi bata pa lang po ako nun. How old were you nung tumira ka doon? More or less? Teenage life po. Mga teenage, within what age to what age? Hindi ko na po masyado maalala po, Your Honor. Okay, but teenage. But do you know this family, yung Baile family? Do you know them? Ano pong family po, Your Honor? Ang last name nila Baile. Baile, B-A-Y-L-E. Hindi ko po Hindi niyo maalala alam. po. Opo. Oo. Hindi kayo umuupa doon sa kanila or? Hindi ko na po maalala po, Your Honor. Okay, sige. Opo. All right. Thank you. Thank you, Madam Chair.